Paano ko po i-describe ang inay? Mayroon po akong isang napakaiksing tula pero napaka makabuluhan at galing po sa kaibuturan ng aking puso. Inay, isa kayong dakilang lalang ng Diyos na nagsakripisyo sa hanap buhay. Anak ninyong waloy, inyong naitaguyod, yamang maituturing sa kabila ninyong buhay. Ako po si Cesar, ang pinakabata sa 8 magkakapatid na anak ng inay, si Ka Gloria, si Nanay Glo, sabi po ng iba ay Inay Gloria na rin. Ang palayaw ko po nung ako'y maliit pa ay Totoy. Lahat po kami may mga palayaw at nakakatuwa pong isipin na noon po kami naglalakihan, kami ikangay nagagalawang magkakapatid at hanggang ngayon po minsan dinadala ko pa yun kapag nakakausap ko ang inay over the latest technology, yung social media, tinatawag nating messenger sa Facebook. At natatawa po siya pagka nababanggit ko minsan yun na paano ko daw nakuha yun o naalala yun. So, anyway, ang natutunan ko po sa inay nung ako po ay maliit pa or bata pa hanggang sa ako po ay nag-mature, lumaki na, nagkaroon ng sariling pamilya na hanggang ngayon po ay dinadala ko ay ang pagluluto. Maliit pa po ako, pag nagluluto ang inay, lagi po akong nakatunghar ika nga or nanonood at sabi ko pag ako capable na, gusto ko magluluto rin ako para sa pamilya ko. At alam ko natutuwa ang inay kapag hindi lamang ako nakakapagluto sa aking sariling pamilya dito sa Amerika, kundi sa mga kaibigan, lalo na natutuwa ang inay. I'm sure about that, nababanggit niya sa akin. And then kahit po minsan pag umuwi ako dyan sa atin o dito sa Pilipinas ay nagagawa ko minsan, kaya lamang ay dahil nga po sa malaki na po yung angkan at kulang po sa gamit ay hindi na ako nagagawa madalas pag ako'y umuwi. Napakahalaga po sa akin ang oras para sa pamilya. Pili ko po itong inia-apply sa aking sariling pamilya, sa aking asawa at sa aking 3 mga malalaki ng mga anak. Sa pulpunang sila ay mga sinilang, lumaki, ay ako po'y katulong ng aking asawa sa pagpapalit ng diaper, bagamat alam po ng asawa ko na hindi po ako natutuwa sa amoy ng, alam nyo na. Sa akin po kasi laging naniniwala ako na memories are like diamonds. So, I see to it po na sa aking angkan din dito sa Lipa or dyan sa Pilipinas ay ini-spend ko po yung quality time ko sa aking angkan, lalong-lalo sa inay. Nasisiyahan ho ang inay kapag nakikita niya na ang kanyang mga anak kasama ang mga apo ay may unity, may respeto sa isa't isa, may pagmamahalan at bagamat wala pong perpektong pamilya ay ginagawa po ng naming lahat ang aming makakaya upang mapanatili po ang pagkakaisa, pagmamahalan at pagrespetuhan. Bagamat may differences po pero sa awa po ng Panginoon ay everything is under control. Ang isinasakripisyo ko pong pagkakataon sa mga panahon pang nalalabi, ika nga, sa aking mahal na ina ay bagamat ako nga po'y nasa malayo, ay pinipilit ko pong regularly ay makipag-communicate sa inay. Salamat po sa modern technology, muli sa social media, messenger through Facebook at napapangiti ko po ang inay sa aming mga kwentuhan. Minsan napapaluha ko rin sapagkat pag naaalala po niya yung mga sakit, hirap, sakripisyo na kanyang ginawa sa aming 8 mga anak ay ang sinasabi ko na may dakila ka inay. Nagawa mo ang parte mo
at mapalad ka sapagkat may mga anak ka at may anak kang tumututok sa iyo 24/7 na bihirang mangyari po sa ilang mga, sabihin natin, katatandaan sa age ng inay. So, napakapalad po ng inay sapagkat yung lahat po ng kanyang sakripisyo ay nasusuklian ng pagmamahal ng mga anak. Kahit po ako'y malayo, 20 taon na pong naninirahan sa Amerika, kasama po ng aking pamilya, pinalalasa po namin ang aming pagmamahal sa aming mahal na ina, kasama ang aming buong angkan diyan sa Lipa. Dalangin ko, inay, ang kaligayahan ninyo, hindi lamang sa pagdiriwang ng inyong ika-88 kaarawan, kundi sa mga darating pang mga panahon sa inyong buhay. Mahal na mahal kita, inay, alam mo yan. Saan man tayo makarating o saan mang lugar tayo nagkakahiwalay, nandyan man kayo sa Lipa, nandito ako sa Amerika, lagi mong tandaan, ginagawa ko bilang inyong anak ang aking parte para maipadama ang pagmamahal sa buo nating angkan. Inay, salamat po muli sa lahat ng ginawa nyo sa aming magkakapatid kasama ng inyong mga apo. God bless, inay. I love you. Mano po.